Welcome, kabayan! Today, we will walk through the pauwi na. Handa na ba talaga? Your step-by-step guide para makapag-retire for good. Una sa lahat ay gusto kong magpasalamat sa oras, sa effort, at sa presensyon ninyo ngayon. Ang webinar na ito ay hindi basta tungkol sa pag-uwi. Ito ay tungkol sa desisyon ng isang OFW na pagod na, may pangarap na, at gustong mabuhay ng may direksyon. Hindi natin pinamadali ang pag-uwi. Ang gusto natin ay ang tamang uwi o yung uwi na may kapanatagan, hindi pag-stay. Kung narito ka ngayon, malamang may tanong ka na sa sarili mo. Siguro iniisip mo, hanggang kailan ako dito? O may ipon nga ako pero hanggang na ba talaga akong umuwi? Normal yan. Maraming OFW ang financially okay pero emotionally pagod. At maraming gusto nang umuwi pero natatakot magsimula ulit. Dito nagsisimula ang webinar na ito, sa katotohanan. Ang pag-uwi ay hindi biglaan. Hindi ito desisyon na ginagawa sa isang gabi lang. Sa experience ng maraming OFW, ang maayos na pag-uwi ay kadalasan pinagpaplanuhan ng 3 hanggang 5 taon. Bakit? Dahil inaayos mo hindi lang ang pera, kundi ang buong buhay mo. At sa prosesong ito, may 3 mahalagang bahagi, kundi pangarap, plano, at bagong buhay. First is the dream or the vision. Unahin natin ang pangarap. Hindi yung pangarap na gusto ko nang umuwi lang, kundi yung malinaw na larawan ng buhay mo sa Pilipinas. Saan ka titira? Anong gagawin mo araw-araw? Sino ang kasama mo? Dahil kapag hindi malinaw ang iyong vision, ang pag-uwi ay nagiging emotional decision at kadalasan doon nagkakaproblema. Next is the financial and logistical plan. Pagkatapos ng pangarap, saka natin lalagyan ng plano. Hindi pwedeng puro dasal lang. Kailangan pag-usapan ng pera, tirahan, healthcare, emergency fund, at mga papeles. Hindi ito para takutin ka, kundi para ihanda ka. Dahil ang handa, hindi natitinag kahit may problema. Next is the new life. Execution and purpose. Maraming OFW ang successful sa pag-uwi. Pero after 1 year, bored, nalulungkot, o gustong ulit bumalik sa abroad. Bakit? Dahil walang malinaw na purpose. Dito natin pag-uusapan kung sino ka kapag hindi ka ng OFW. At paano ka magiging masaya sa bagong yugto ng buhay mo. After this webinar, you will be able to understand the full purpose of the workbook, know how to answer each chapter clearly. The webinar also explains the realities of reintegration, financial, emotional, and practical. Purpose of the workbook. First is clarity tool. Next is financial and lifestyle planner. And lastly is decision-making partner. Next is how to use this workbook. 3 rules lang. First is maging 100% honest. So, walang makakita ng sagot mo kundi ikaw lang. Next is magsulat, wag lang magbasa. Write, don't just read. Kapag sinusulat mo, mas nagiging committed ka. And lastly, gawin mo itong iyo. Make it your own. Walang one size fits all sa retirement. Iba-iba tayo ng edad, pamilya, at responsibilidad. Kaya ang workbook ay guide lang. Ikaw pa rin ang gagawa ng decision mo. Mga kabayan, bago tayo magpatuloy sa mga activities and chapters, gusto ko munang linawin ng isang mga mahalagang bagay bakit 2 ang gamit natin. Bakit may retirement ready book at bakit may pauwi na workbook. Kasi magkaiba ang papel nila sa journey mo. Bilang OFW na gustong umuwi for good, ang Retirement Ready, a practical guide for OFWs to secure a fulfilling future for good, ay parang mentor book. At
Ito ang libro na magpapaliwanag ng mga concept, reality, and posibleng mangyayari sa buhay mo ng isang OFW na naghahanda para sa retirement at pag-uwi. Sa madaling salita, retirement ready is a knowledge or kaalaman. So, binubuksan nito ang isip mo, pinapakita nito kung ang totoong realidad patungkol sa retirement. So, ano naman ang pauwi na workbook? Ngayon, pag-usapan naman natin ang pauwi na The OFW Complete Retirement Workbook for a Life for Good. Kung sa Retirement Ready ay iyong mentor, ang pauwi na workbook ay salamin at mapa. Hindi ka na lang dito basta magbabasa, kundi ito ay magsisilbing planner o your diary. Overview of the workbook chapters. Chapter 1, Defining Your Pauwi na Dream. Chapter 2, The Magkano Check. Where are you now? Chapter 3, Building Your For Good Fund. Chapter 4, Health is Wealth. Your Retirement Healthcare Plan. Chapter 5, The Bahala na Booster. Your Emergency and Crisis Plan. Chapter 6, The Big Move. Logistics of Coming Home. Chapter 7, Life After OFW. Finding Purpose and Passion. Chapter 8, Pamana. Your Legacy and Estate Plan. Bago ka magsimula sa iyong workbook, basahin muna ang aking pangako or my pledge. Ito ay magsisilbing commitment form mo sa iyong workbook. Ito ay iyong magiging pangako sa iyong sarili. Una, basahin ang my pledge form and after that, write your name and signature. Maglagay ka din ng date kung kailan mo ito nilagdaan. Maglagay ka din ng target date kung kailan ang goal mo mag-retire. Chapter 1, Defining Your Pauwi na Dream. Ang malinaw na vision ay parang mapa. Kapag wala ka nito, kahit gaano ka kayaman, maliligaw ka pa rin. Start with your dream life. Your fears and readiness check. Hindi masama ang matakot. Ang masama ay magbulag-bulagan. Ang takot ay senyales kung saan ka pa dapat maghanda. Makikita mo dito sa fears and readiness check ang iba't ibang story, their fear and their dream. In the right page, you will write your situation kung ano ang dream and fear mo as a OFW. Ngayon, sasagutan natin ang Future Lifestyle Budget Planning Worksheet. Ang goal ng worksheet na ito ay makita ang totoong gastos mo pag-uwi sa Pilipinas at malaman kung kaya ba ng target income mo ang lifestyle na gusto mo. Hindi ito hulaan, hindi ito sana ganito, ay realistic, honest, and practical guide. So, walang tama o mali. Ang mahalaga ay totoo ang ilalagay mo. So, para maintindihan, sasagutan ito ni Jennifer, isang domestic helper sa Kuwait. So, maaari mo din itong sagutan sa iyong downloadable files. It names Future Lifestyle Budget Planning. Section 1. Personal Information Targets. Simulan natin sa personal na impormasyon at targets. Ito ang magsisilbing foundation ng buong worksheet. Isulat ang iyong pangalan kung ikaw ay nagsasagot para sa sarili mo. Ilagay ang buong pangalan mo, so ang purpose nito para malinaw na ito ay personal plan mo, hindi template lang. Target na taon, edad ng pag-uwi. So dito mo ilalagay kung kailan mo target umuwi for good. Halimbawa, 2030. So 42 years old. Importante ito dahil iba ang gastos ng 35 years old, iba rin ang gastos ng 55 years old. Saan balak manirahan? So, isulat kung saan mo planong manirahan pag-uwi. Halimbawa, probinsya, cities, sariling bahay, paupahan. Mahalaga ito dahil malaki ang epekto ng location sa gastos. Next is target monthly income na kailangan. So, tanungin ng sarili, magkano ang kailangan kong kita kada buwan para mabuhay ng maayos? Hindi ito sahod sa abroad. Ito ay income na kakayanin ang gastos mo sa Pilipinas. Halimbawa, 25,000 to 30,000. Next is, anong balak mong gawin o trabaho?
Isulat kung anong plano mong gawin pag-uwi. Small business, part-time work, pension, farming, rental income. Hindi kailangang final. Ito ay importante lang na may idea ka na. Section 2. Monthly expenses sa Pilipinas. Ngayon, ito ang pinaka-importante, ang gastos. Dito natin sasagutin ang tanong na, magkano ba talaga ang kailangan kong pera kada buwan? Housing and utility. Isipin mo na nakatira ka sa Pilipinas ngayon. Sagutin natin isa-isa. Rental mortgage. Kung may sarili kang bahay, pwedeng 0. Kung magre-renta ka, ilagay ang totoong halaga. Kuryente. Isipin na electric fan, aircon, ref, or TV. Tubig, internet at cable, mobile load, and gasol or LPG. Pagkatapos, itotal mo lahat at ilagay sa subtotal A. Next is food and groceries. Pagkain ang isa sa pinakamalaking gastos. Ilan kayo sa bahay? Luto ba or bili? May bata ba or may senior? So, lagay nyo lang, grocery or eat out or take out. Pagkatapos, i-total, ilagay ito sa subtotal B. C. Transportation. Isipin lang na if may sasakyan ka ba, magkukommute ka ba, or gaano kalayo ang mga lakad mo. Kailangan mo ba ng gasolina or pamasahe, maintenance, and registration. So, itotal lang at ilagay sa subtotal C. Next is personal, health, and education. Dito natin ilalagay ang health and personal care. Huwag maliitin ang section na ito. But dito natin ilalagay ang health insurance, check-up, maintenance medicine, personal care, shopping, and education ng anak. So, itotal to at ilagay ito sa subtotal D. Next is E. Miscellaneous and wants. Hindi lang puro bayarin ang buhay. So, may mga tulong sa pamilya, hobbies, simbahan, or konting saya. So, isulat ito honestly. And itotal ito at ilagay sa subtotal E. Section 3. Future monthly income sources. Ngayon naman, sagutin natin, saan manggagaling ang pera ko pag uwi? Business and active income or passive income, MP2, rental or dividends, job, salary kung magtatrabaho pa, pension, or retirement funds. Katapos, itotal ang lahat at ilagay sa monthly income. Next section is score and summary and analysis. Ngayon, kukunin natin ang mga sagot na pinaka-importanting tanong. So, total monthly expenses, ipag-add lang natin ng A, B, C, D, E na nakuha natin kanina. Then, total income natin kanina na nakuha natin. Then, net monthly budget, income minus expenses. So, interpretation, kung positive ang nakuha mo, good job. May sobra ka pa. May mga buffer ka pa para emergency or ipon mo. Kung negative, hindi ka pa handa. Kailangan mong bawasan ng mga gastos, dagdagan ng income, and ayusin yung lifestyle expectation. Next is, create your life for good statement. Dito, isusulat mo yung ideal retirement mo or isusulat mo ito parang nangyayari na. Next is retirement vision board. You can draw or paste a picture na nai-envision mo sa iyong ideal retirement like location, home, your daily activity. Next is advice and reminders. So, advice, dito mabubuksan ang isip mo. Ito kung paano mo mamamanage ang pressure at maprotektahan ang future mo. And reminders, ito yung hindi mo dapat isinisiwalang bahala. And all throughout
of the workbook, may mga mababasa kang advice and reminders every chapters. So, Chapter 1, Your Vision, Pauwi na Dream. Bakit kailangan malinaw ang for good dream mo bago ka mag-ipon? How to identify your why, family, peace of mind, freedom, and stability. It is also how to visualize your ideal life in the Philippines. Also, how to detect unrealistic and versus realistic expectations. Next is how to align your dreams with your financial reality. And lastly, how to transform the vague ideas gusto kong umuwi into actionable goals. Next is Pauwi na Life Vision Board. Dito ka magsusulat, pwede ka din mag-draw or mag-paste ng pictures kung ano ang nai-envision mong retirement, your dream, home, family and relationship vision, career, business and goals, health and lifestyle vision, or financial vision mo, or such as savings, income, and investment, personal dreams and travel, hobbies, and passions. You can check this into your downloadable file for more information and activities. You can also check our book, Retirement Ready, a practical guide for OFWs to secure a fulfilling future for good. You can check it, the chapter 2 of Retirement Ready. You will learn from Kabayan Juanitos how to he envision his retirement. Next is chapter 2, the Magkano Check. Where are you now? The financial audit. Hindi ka mahirap or mayaman. May financial reality ka lang na kailangang intindihin para makagawa ng tamang desisyon. Ang net worth ay hindi para magyabang. Ito ang starting point ng maayos na plano. Next is, ngayon, gagawin natin ang net worth check. Simple lang ang tanong na sinasagot nito. Kung ibenta ko lahat ng pag-aari ko at bayaran lahat ng utang ko ngayon, magkano ang matitira sa akin? So, that's your net worth. Total asset. Unahin natin ang total asset. Ito ang lahat ng pag-aari mo na may monetary value. Isipin mo na ano ang mga bagay na pag-aari ko na may halaga kung i-cash ko sila? Cash assets. So, ang cash asset ay pera na madaling ma-access. Ito yung mga pinaka-liquid na assets. Next is savings. Savings in abroad. Ilalagay mo dito ang total savings mo sa abroad. Bank accounts, digital banks, or time deposits. Siguraduhin na converted na ito sa pesos at ang ilalagay. So, tip lang, kung USD or ibang currency, i-convert mo na ito bago. Next is savings sa Philippines. Dito mo ilalagay ang savings mo sa Pilipinas, such as ATM, passbook, online bank, or co-op savings. Next is emergency cash. Ang emergency cash ay hiwalay sa regular savings. Ito ang pera na nakatabi para sa mga biglaang uwi or death or aksidente. Next is cash on hand. Dito mo ilalagay mga cash na hawak mo ngayon. Like your like na nasa wallet na pera mo. Pagkatapos mong ilista lahat ng cash assets, i-add mo lahat at ilagay ang total sa subtotal A. Ngayon, ito ang kabuuang liquid money mo. Next, punta tayo sa investment. Ito ang perang pinatubo mo, hindi lang basta itinabi. Dito mo ilalagay ang MP2 or retirement funds, mutual funds, stocks, REP, and co-op deposits.
Ang ilalagay mo ay ang current value, hindi kung magkano ang hinulog mo dati. So, check lang. Kung hindi eksakto ang value, okay lang ang estimated. Next is real and physical assets. Ngayon naman, ang mga physical assets, mga bagay na pag-aari mo na pwede mong ibenta. First is house and lot or market value. Dito mo ilalagay ang mga estimated market value, hindi kung magkano mo ito binili. Tip lang, kung ibibenta ko ito ngayon, magkano kaya? Next is condo. Or kung wala, pwede mo naman ilagay is 0. Next is vehicles. Kasama dito ang mga sasakyan, motor, tricycle, and etc. Again, this is your market value. Hindi ito yung mga original price. Next is valuable personal property, such as mga alahas, relo, or collective, or art, basta mga resale value. Reminder lang, hindi kasama ang mga ordinary furniture at gamit sa bahay. And then, itotal lahat ng physical assets at ilagay sa subtotal C. Ngayon, pagsamahin natin lahat. Yung cash assets, investments, and physical assets, i-add ang subtotal A, B, and C, at ilagay sa total assets. Ngayon, ito ang kabuuang yaman mo sa papel. Next is total liability. So, punta tayo sa mas sensitibong part, utang. So, walang judgment dito. Ang mahalaga ay kompleto at tapat. So, first is long-term debt. Ang long-term debt ay utang na hindi agad nababayaran. Pwede mo dito ilagay yung home mortgage or remaining balance. Next is car loan or remaining balance, of course, student loan, and personal loan. Ang importante lang, it is your remaining balance or hindi original loan amount. Pwede mo, and after that, i-add lahat ng long-term debt at ilagay sa subtotal A. Next is short-term debt. Ang short-term debt ay utang na madalas mataas ang interest at kailangan bantayan. Dito mo pwede ilagay ang credit balance and outstanding bills such as tax, hospital, and medical. And i-add to at ilagay sa subtotal B. After that, i-add ang long-term at short-term debt. Ilagay ito sa total liability. Next is, ito ang pinaka-importanting part. So, our formula, net worth is equal to total asset minus liability. So, isulat lahat ng total asset and isulat minus na total liabilities. Ang makukuha natin sagot ay yung iyong net worth. So, ang interpretation natin is, if positive ang nakuha mong net worth, ibig sabihin, mas marami kang asset kaysa utang. At mas matibay ang pundasyon mo. If negative naman ang nakuha mong net worth, ibig sabihin, mas malaki ang utang mo kaysa sa asset. Hindi ka failure, pero kailangan pa rin ng strategy. Next is, ilagay ang wants and needs mo na gusto mong mabili. I-track ang lahat ng mga expenses sa abroad at remittance sa Pilipinas sa loob ng 30 days para mas accurate ng spending data. At the end of our chapter 2, we know how to compute your true net worth, asset minus liability, and understanding your cash flow, saan napupunta ang pera mo, saan ka nagkulang, and identifying your financial leaks and unnecessary gastos. Next is understanding your current level of financial stability, and also determining if your finances align with your retirement timeline. And lastly,
why self-honest and money matters prevents future stress. As per our needs and wants of budgeting activity, gawin ang activity nito ng seryoso. At ito ang magiging eye-opener ng maraming OFW. You can check your downloadable files for more information and activities. Next is Retirement Ready, a practical guide for OFW to secure a fulfilling future. You can check our book and check the chapter 2 for Retirement Ready, and you will learn how kabayan will need to fill up his net worth. Next is Chapter 3, Building Your For Good Fund, the Financial Plan. Hindi lang tanong kung magkano ang ipon mo, kundi kung kaya nitong buhayin nang hindi ka stress. Next is Business Feasibility. Ang section na ito ay ginawa para sagutin ang isang mahalagang tanong. Pwede ba talagang kumita ang negosyong naisip ko pag dito sa Pilipinas? So, hindi ito business plan na bank loan, kundi ito ay yung reality check. Layunin nito na iwasan ng mga padalis-dalis ng negosyo, iwasan ng gusto kasi na mentality, masigurong swak sa budget, lifestyle, at kakayahan mo ang negosyo. First is, sasagutin natin the business idea. Anong balak ng negosyo? Dito mo ilalagay ang specific na negosyo na naisip mo, hindi yung mga general na idea. Like, gusto ko ng negosyo or food business. Yung dapat mo ilagay is small eatery or mga lutong ulam, sari-sari store, online selling na frozen food, laundry shop sa barangay. Just like that. And then, isulat ng malinaw at diretso. So, in our example, a small eatery or karinderya or lutong ulam. So, bakit ito ang bagay sa iyo? So, why does this business fit you? Ngayon, sagutin mo ang tanong na, bakit ito ang negosyong pipiliin ko? Isipin mo yung mga experience na ba ako dito? May skill ka bang magagamit? Akma ba ito sa edad at lifestyle mo? Kayang-kaya ba itong kahit tumanda na ako? Just like that. In our example, chef ako sa Kuwait ng 10 na taon. Sanay ako sa pagluluto, food costing, at kitchen operation. Hindi na mabigat sa katawan at pwede ko itong i-manage kahit may edad na. Pwede nyo pong ganun yung ilagay. And part 2, marketing feasibility. Sino ang mga target customers? So, hindi pwede na lahat. Kailangan malinaw kung sino talaga ang bibili sa paninda mo. Katulad ng estudyante, workers, pamilya, or mga barangay residents. Next is, may existing competitors ba? Halos lahat ng negosyo may competitor. Hindi ito masama. So, pwede mo ilagay na yes or oo. Ano ang unique selling point or USP? Kung may competitor, bakit sa'yo bibili ang tao? For example, mas masarap, mas malinis, mas mura, mas malaking serving, mas consistent. Next is, ilan ang daily customer needed to break even? A break even, para hindi ka malugi or hindi ka pa rin kumikita. Simple estimate lang ito. Halimbawa, ang average meal price mo is 80 pesos or 40 to 50 pesos. Then, daily expenses mo is 3,000. Kailangan mo ng 14 na customer a day. So, in our example, it's 40 to 50 customer per day. Next is cost and income estimation.
this is our startup cost. Dito natin ilalagay ang unang gastos bago magbukas. Like item, lalagay natin yung mga item na ginamit natin, equipment, permits, inventory, rent and improvements, then our estimated cost. After that, ilagay ang total nito sa total startup. So, ayan yung pera na kailangan bago pa kumita. Next is our monthly income and expenses. Ngayon, isipin mo naman ang operating ng negosyo mo. In our example, expected monthly salary is 60,000. Cost of goods sold, rent, staff salary, and utilities. Then, ilagay ito sa net profit. Next is interpretation. In our example, kaya magsimula sa maliit na puhunan, may positive net profit, hindi rin mabigat sa katawan. So, sa experience ng OFW, pwedeng bilang primary or supplemental na income. Though, hindi naman milyon ng kita, pero stable at sustainable na siyang goal ng retirement business. In our book of Retirement Ready, a practical guide for OFWs to secure a fulfilling future, you can read at the chapter and suggest different kinds of business that you can do. Next is retirement income strategy model. So, paano ako magkakaroon ng buwan ng kita kahit hindi na ako nagtatrabaho? Ang retirement fund mo ay hindi pwedeng nakataga lang. Kailangan niya ng strategy para tumagal ng 20 to 30 years. Ngayon, pag-usapan natin ang 4 na pinaka-practical na reliable na retirement income model. First model is the 4% rule. Unahin natin ang pinakasimple, ang 4% rule. Ang ibig sabihin, kukuha ka lang ng 4% ng retirement fund mo kada taon. Halimbawa, kung ang retirement fund mo ay 5 million, ang 4% niyan ay 200,000 per year, or 16,667 per month. So, ano nga bang advantage nito? Advantage nito is predictable. Hindi mo inuubos agad ang pera mo. Pwede itong tumagal ng 25 to 30 years. Best ito kung ang pera mo ay naka-invest sa MP2, bonds, or conservative funds. Next is bucket strategy. Sa bucket strategy, pinahati mo naman ang retirement money mo sa 3 lalagyan. First is short term or 0 to 3 years. Dito galing ang pang-araw-araw na gastos. Dito mo ilalagay ang cash, high yield savings, and time deposit. Ito ang pera na laging available. Bucket 2 or mid-term 4 to 10 years. Para ito sa tuition ng apo, minor repairs, or special occasions. Nilalagay ito sa MP2 bonds or balance bonds. Dahan-dahan ng tubo para maging stable ito. Bucket 3 is long term, 10 years and above. Ito yung growth engine para sa mga healthcare sa pagtanda or extra income later in years. Nilalagay ito sa stocks and equity funds and co-ops. And ang goal nito, habang ginagamit mo ang bucket 1, ang bucket 2 and 3 ay tumutubo pa rin. Next model is divide income strategy. Ang divide dividend. Next is model 3, dividend income strategy.
Ang dividend strategy ay parang renta, pero hindi ka bibili ng bahay. Kapag may shares ka sa company or fund, binibigyan ka nila ng regular income, such as monthly, quarterly, or yearly. Bakit nga ba maganda ito? Dahil meron kang regular income, hindi mo ginagalawang capital, mas madali kaysa ang magnegosyo. Passive at kumikita ito kahit tulog ka. Ang mga common dividend source are Pag-ibig MP2, cooperatives, and blue chip stock. Ito ang paborito ng maraming OFW dahil simple at predictable. Model number 3 is combination of strategy or the best approach or rental income strategy. Sa totoo lang, ang pinaka-safe na strategy ay hindi isa lang. Ito ay combination. Or sample combination. 4% rule based on monthly income and backup strategy na pang emergency at future needs. And dividend income, dagdag buwan ng cash. So, it will resort na may stability and may growth, may protection laban sa inflation, and hindi ka umaasa sa iisang source lang. So, ang walang investment na perfect, pwedeng bumaba ang dividend. Pwedeng mag-move ang stock prices, hindi lahat ng co-op ay stable. Inflation din ay totoo. Kaya ang solusyon dito is diversification, reinvest ng parte ng kita mo at regular review. Next is retirement savings thermometer. So, paano nga ba gamitin ang retirement savings thermometer? First is, alamin ang target goal mo. I-set kung magkano ang kailangan mo para sa retirement. Ito ang 100% ng thermometer. For example, retirement target goal mo is 5 million, it is equal to 100%. Then, kalkulahin ang process. I-add lahat ng naipon mo sa SSS, savings, and investments. So, ang ating formula is current savings divided into target goal then times to 100. For example, nai-add mo na ipon sa SSS, savings, and investment is 1,750,000 and divided to 5 million. Then, it equals to 35%. And after that, i-shade ang thermometer hanggang sa percentage na na-achieve mo. Tip lang, gumamit ng red or orange para mas motivating. And then, i-check at i-update ito every 3 to 6 months para manatiling motivated. At the end of our chapter 3, we will be able to know how to calculate the realistic cost of living in the Philippines, how to compute your for good fund in 1 to 2 years, and of course, how to budget your future life using worksheets and projections, income planning, and ano ang magiging source of income mo pag-uwi, how to bridge the gap between your current finances and your retirement goal, and lastly, why long-term planning prevents uwi tapos balik ulit sa abroad. You may check the top 20 OFW friendly small businesses and you can try it. And you can also check your downloadable files for more information and activities. Next is Chapter 4, Health is Wealth, Your Retirement Healthcare Plan, the Medical Block. Isang malubhang sakit lang ang pwedeng ubusan ng dekadang ipon, kaya hindi pwedeng baliwalain ang health. Next is crisis and backup planning. Ito ay kung may bigla ang mangyari sa akin. Sakit, aksidente, or incapacity, handa ba ako at ang pamilya ko? Hindi natin ito ginagawa dahil negative tayo. Ginagawa natin ito dahil responsable tayo. Our goal is maiwasan ng panic, maiwasan ng utang, maiwasan ng kalituhan sa pamilya, at masigurong may plano kahit wala ka sa kondisyon. Healthcare
and coverage and emergency fund. Unahin natin ng health and emergency expenses dahil ito ang pinakamabilis na magpabagsak ng ipon kapag hindi tayo handa. PhilHealth status. So, i-check mo kung active ang PhilHealth mo. Kung inactive, malaking list ito dahil ang PhilHealth mo ay based sa coverage sa Pilipinas. In our example, active ang ating PhilHealth and updated as of this year. Next is private HMO or healthcare. May HMO ka ba o wala? Ito ang sasalo sa hospital bills or check-up at emergency. So, in our example, wala tayong HMO or health card. Next is critical illness insurance. So, ito yung mga insurance na nagbibigay ng cash kapag nagka-critical illness ka, such as cancer, stroke, heart attack. In our example, wala din tayong critical illness insurance. Next is designated crisis fund. Ito yung mga cash fund na hiwalay sa regular savings para sa mga emergency lang. Next is accessibility of funds. Gaano kabilis makukuha ang pera kung may emergency? So, in our example, 1 to 2 days, and nakalagay ito sa ATM or digital bank. In our part 2, personal support and caregiver role. Ngayon naman, isipin natin ng tao, hindi lang basta ang pera. Kapag ikaw ay may sakit, or unconscious, or hindi makapag-desisyon, sino ang gagawa ng desisyon para sa iyo? Alternate caregiver. And our example is asawa or kapatid. Nakatira sa parang probinsya. And our example is medical decision maker or proxy. Sino ang pwedeng pumirma at magdesisyon para sa medical procedures mo? In our example, yung asawa natin. Next is financial manager. Sino ang may access at kayang mag-manage ng pera mo kung hindi ka makakilos? So, of course, ang asawa or ang asawa natin. Or yung mga trusted na siblings. In business and asset overseer, kung may negosyo or assets ka, sino ang magbabantay o magpapatakbo nito? So, it says trusted siblings and asawa. In our third, family independent backup plan, ngayon isipin natin ang worst case scenario. Kung mawala ang breadwinner, paano mabubuhay ang pamilya? Hindi ito takot, ito ay isang pagmamahal. Example, children education fund. May nakalaan bang pondo para sa pag-aaral ng anak? In our example, ang fund source natin is education savings plus ang MP2. Ang amount na coverage nito is 30,000. Next is monthly household expenses. Gaano katagal kayang tutustusan ng backup fund ang gastusin ng pamilya. In our monthly expenses is 20 or 100,000. If months covered is 6 months. Life insurance policy. May life insurance ka ba or at malino ba ang beneficiary nito? For example, our policy amount is 1 million. At sino yung mga beneficiary? In our example, asawa or at anak. Next is the family medical tree.
Ito kapag alam mo ang family mo ay may health risk, mas maaga kung makakapaghanda ka. Dito mo ilalagay kung may mga illnesses sa family nyo at least ma-alert ka as a OFW. And at the end of our chapter 4, bakit health is the number one retirement risk sa Pilipinas, how to prepare a medical budget and emergency plan, understanding PhilHealth, HMO, insurance, and senior benefits, how to analyze if a health insurance plan is legit and suitable, how to build a support system, family, friends, and community, emotional reality of returning home, such as identifying shifts and adjustment pains. Next is Health Emergency Planner. You will just write all the necessary information such as healthcare providers, your medical plan, and health insurance. You can also check your downloadable files for more information and activities. You can also check this our book, Retirement Ready, a practical guide for OFW to secure a fulfilling future. You can check the chapter 9 of Retirement Ready. It explains the PhilHealth, emergency and medical fund, and critical illness planning. Next is chapter 5, the bahala na booster your emergency and crisis plan, the safety net. So, ang bahala na ay hindi lang basta discarded. Ito ay sugal sa future mo. Next is Crisis Action Plan Worksheet. Ginagawa ito para sa isang layunin lang. Kapag may biglaang crisis, hindi ka na mag-iisip. Susunod ka na lang sa plano mo. Sa oras ng emergency, alam naman natin lahat, malabo ang isip at emosyonal ng pamilya. Mabilis maubos ang pera kung walang gabay. Kaya ang worksheet na ito ay yung decision maker kapag hindi ka na makapag-isip ng maayos. First is, unahin natin ang basic details. Ito ay para malinaw kung kanino at kailan applicable ang plan. First is pangalan ng partner or pamilya. Petsa, current date kung kailan ginawa ang plan. Target retirement year, ilang taon bago ang retirement goal. And tip lang, ang crisis plan ay dapat i-review taon-taon. In our part 1, safety net audit. Sa part 1, isi-check natin kung ano na ang meron ka ngayon bilang panangga sa crisis. First is emergency plan or emergency fund. Isulat kung magkano ang cash emergency fund mo ngayon. Ang importante nating masagot is magkano, saan kalagay, or sapat ba. In our guideline, at least 3 to 6 months ng expenses ang dapat ilagay. And action needed, kung kulang, ilagay kung magkano pa ang kailangan idagdag. Next is life insurance payout. Ilalagay dito ang total life insurance coverage. Kung wala ako, may sapat ba akong pera or may iwan sa pamilya? Tip lang is check kung updated ang beneficiary. Next is memorial funeral plan. May memorial plan ba ako o wala? Kung wala, saan kukuha ng pera sa pinakaunang araw? Our action needed is kung meron na, i-check kung active at alam ng pamilya. And fourth is critical illness insurance. May insurance ba para sa mga major illness tulad ng cancer or stroke? Ilagay. Kung wala, ilagay ito to be determined at markahan ito bilang priority. In our part 2, crisis response plan. Ngayon, gagawa na tayo ng actual action step kapag may crisis. First is emergency airfare and fees.
kung kailan umuwi agad, kung kailangan umuwi agad, magkano ang estimated cost, saan kukunin ng pera, sino ang aayos ng booking. Tip lang, emergency should be liquid, hindi loan. Viewing and food expenses, 3 to 5 days. Ito ang gastos na madalas nakakalimutan pero mabilis lumaki. You can also write it estimated cost, primary fund source, or backup fund source. Next is funeral service cost. Kung walang plan, magkano ang worst case cost? Kung may plan, ilagay ang covered at sino ang tatawagan. Income loss buffer. If one spouse can't work. Kung may mawala ng income, may cash buffer ba? Or ilang buwan kayang i-cover? Kung wala pa, ilagay bilang gap na kailangan tunan. Next is logistical decision maker. Sino ang mag-decision sa mga travel, paperwork, or coordination with family. Isa lang ang decision maker para iwas ang gulo. In part 3, family financial boundary. The no strategy. Sa crisis, maraming hinihingi ng tulong. Hindi lahat ay kayang tulungan. First is funeral excess request. Mag-set ng maximum amount lang. Halimbawa, hanggang 20,000 lang para sa bisita or additional gastos. Why? Para hindi maubos ang emergency fund. Next is bigla ang loan request or non-emergency. Isulat ng malinaw, hindi gagalawin retirement funds para sa non-emergency loans. Ito ang boundary na magpoprotekta sa future mo. Medical emergency, hindi critical. Ilalagay dito kung hanggang saan lang ang kayang tulungan at saan kukunin ng pera. In our conclusion, my commitment. Ang huling bahagi ay commitment. Dito mo sinasabi na hindi na bahala na may malinaw na plano, may disiplina sa paggamit ng emergency fund. After that, pipirma ka bilang simbolo na susundin mo ang plan kahit mahirap. Signature section, lalagyan mo ng pangalan, and lagdaan ito at lagyan ng petsa. Next is crisis mode on. Kapag may biglaang crisis, sakuna, aksidente, or financial shock, activate crisis mode on. Step 1, red. Safety first. Siguraduhin muna na ligtas ang lahat. Kung kailangan mag-evacuate, sumunod agad. And step 2, access cash. Alamin kung saan kukunin ang emergency cash. Account name, location, and amount. Step 3, control the damage. Tawagan ng primary financial contact at insurance provider. Mag-file agad ng claim. Tandaan, safety muna, pera pangalawa, action agad. Ito ang guide mo kapag maguling na ang lahat. At the end of our chapter 5, why bahala na is dangerous in retirement plan, how to build a complete emergency fund, local and abroad, how to prepare for crisis situation such as loss of job, sickness, typhoon, floods, family emergencies, why risk management protects your retirement timeline, and how to create a practical action plan during crisis. Next is crisis preparedness checklist. You just check the item that you have and it will interpret kung ikaw ba ay handa sa mga anumang emergency. You can also check your downloadable files for more information and activities. And also you can check our book Retirement Ready, a practical guide for OFWs to secure a fulfilling future.
check the Chapter 5 of Retirement Ready. It discusses different kinds of government that support OFW. Next is Chapter 6, The Big Move, Logistics of Coming Home. Ang pag-uwi ay parang project. May timeline, may checklist, at may preparation. Next is Housing, Relocation, and Hope Stand-Up Plan. Ang section nito ay sumasagot sa mga tanong na pag-uwi ko for good, saan ako titira at paano ako magsisimula ulit. Maraming OFW ang handa na sa pera pero hindi handa sa tirahan at logistics. Ang goal ng plano ito ay iwas panic sa pag-uwi, iwas double gastos, iwas sa bahala na decision, smooth at maayos na transition pag-uwi. In our part 1, housing status and timeline, sa part 1, isi-check natin kung ready na ba ang bahay mo at kailan ka talaga lilipat. In our section, housing status, piliin kung alin ang kasalukuyang sitwasyon ng bahay mo. Our option is ready to move in, need to rent, under construction. Ang mahalaga ay maging honest, huwag pilitin ang ready kung hindi pa talaga. In our answer or our example, ready to move in and have a minor repairs needed. B is target move-in date. Isulat kung kailan mo target lumipat at manirahan permanently. Ang tip lang, magbigay ng realistic date, hindi ang mga ideal date. And our answer is target move-in date is on January 2020. C is temporary residence plan kung kailangan. Kung hindi pa ready ang permanent house, saan ka muna titira? Our option are kamag-anak, rental, or short-term stay. In our example, sa bahay lang ng kapatid kapag inayos na ang final setup. Location is Quezon City. Next is final home setup budget. Ito ang budget para sa finishing, repairs, furniture, appliances. Tip lang, mas mabuting may sobra kaysa sa kulang. In our example, our budget is 150,000. In part 2, relocation logistics. Ngayon, pag-usapan natin ang paglipat ng gamit. Malaking gastos ito kapag hindi pinagplanihan. Balikbayan boxes or the personal items. Ilagay mo dito kung paano mo ipapadala ang personal items. And our answer is shipping mode is sea cargo and our estimated cost is 30,000. Next is large appliances and furniture. Mas mura bang ipadala o bumili na lang sa Pilipinas? In our example, shipping container is shared and estimated cost is 20,000. Vehicles. Kung may sasakyan, is it worth it shipping? Isama ang customs and registration cost. In our example, hindi magdadala ng sasakyan, so wala tayong estimated cost. Customs and brokerage fee. Ito ang madalas na nakakalimutan gastos. And this is our estimated is 10,000. And our total relocation cost, i-add lahat ng relocation-related expenses. In our example, it's rate of 60,000. In part 3, home setup checklist. Sa part na ito, sisiguraduhin natin na livable agad ang bahay pagdating mo. Such as internet and cable subscription, check kung applied na or pending pa. And our answer is applied and our provider is PLDT. Utilities transfer setup, such as Meralco or water.
Sigurading active ang utilities bago kalimitan. Our example is active account. Basic furniture appliances. Markahan kung ilan or alin ang meron na at alin ang bibitnita. Our status is partially purchased and the items needed is ref and washing machine. Security system. Security is a peace of mind, lalo na sa mga unang taon ng pag-uwi. Our answer is installed and our budget is 20,000. Local area scouting. Alamin agad ang paligid para mabilis ang adjustment. Our status is completed, nearest at market, hospital, and barangay hall. Kung kompleto ang housing status, move-in timeline, relocation budget, home setup checklist, ibig sabihin, ready ka na lang umuwi, kundi manilahan for good. Next activity is misunderstanding word search. Hanapin ang mga word na nasa kabilang page at i-check ito kung ito ay nahanap mo na. At the end of our chapter 6, The Big Move, Logistics is Coming Home, a step-by-step guide to prepare for your return in 6 to 24 months. Required government documents, retirement, OWA, Pag-ibig, and SSS. Financial, emotional, and family preparation before going home. And decluttering, organizing, and wrapping up your OFW chapter. It's also how to avoid diverse culture shock, creating a realistic transition schedule. In our next activity, government requirements readiness checklist. Check lamang ang mga item na meron ka. You can also check your downloadable files for more information and activities. You can also check our book, Retirement Ready, a practical guide for OFW to secure a fulfilling future. You can check the Chapter 4 of Retirement Ready. This chapter will help you to prepare you in your transition plan. Next is Chapter 7, Life After OFW, Finding Purpose and Passion. Hindi ka lang OFW, tao ka na may passion, pangarap, at kakayahang magbigay. The next is Hobby Quest. Ang saya ay hindi luho. Ito ay bahagi ng pagkakasal. Ang Hobby Quest ay hindi lang tungkol sa libangan. Ito ay patungkol sa bagong identity mo pagkatapos ng pagiging OFW. Kapag wala ng trabaho abroad, ang tanong ay, ano ang gagawin ko araw-araw? Ang section na to ay tutulong sa iyo na iwas boredom, iwas lungkot at depression, makahanap ng saya, routine at purpose. Gumawa ng buhay na masaya kahit wala ka ng employer. Our step 1, ang aking top 3 hobby. Sa unang bahagi, huwag mo nang mag-isip ng gastos o edad. Isipin mo lang ano ang mga bagay na gusto kong subukan o matagal ko nang gustong gawin. Pwedeng pang-relax, pang-exercise, creativity, social, or pang-soul. Our instruction is maglista ng 5 to 7 hobbies kahit mukhang simple lang. Our sample answer is gardening or pagtatanim, cooking new recipes, morning walking, light jogging, photography, gamit ang phone, volunteering sa barangay, baking for family, journaling, or pagsusulat. Our part B, the SPARK score. Ngayon, i-score natin ang bawat hobby. May dalawang tanong. Gaano ka ba ka-excited? Kaya ba ng oras at budget mo? Ang score, bawat isa is from 1 to 5.
first hobby is gardening. So, makikita natin dyan kung ano yung mga tatlong hobbies na have a highest score, such as gardening, cooking new recipes, and morning walking. In our step 2, ang hobby or the commitment card. Gawin natin totoo. Ngayon, pipili tayo ng tatlong hobbies at gagawa ng commitment plan. Ito ay pangarap o ito ay schedule, plus, and action. Ulitin ng card na ito ng 3 beses. Isa kada hobby. For example, our hobby number 1 is gardening. Bakit ko ito gusto? Para ma-relax, makabawas ng stress, at may routine sa umaga. Ano ang kailangan kong bilhin? For example, is in our item 1, gardening tools, which is its cost 1,500. Item 2, seeds and pots. The cost is 1,000. Saan ko ito gagawin? For example, is sa bakuran ng bahay. Target time commitment, twice a week, 30 minutes. After that, maglagay ng signature. I commit to make time for this hobby weekly. After that, kapag natapos mo ang hobby quest, may 3 dahilan ka para bumangon araw-araw. May routine ka na hindi trabaho. May sense of purpose kahit retired. May activities na swak sa edad, budget, and lifestyle mo. Ito ang sekreto para hindi ka na ma-bored at ma-lost pag-uwi mo. Next is the Ikigai diagram. Ang Ikigai diagram ay ang dahilan kung bakit ka bumabangon araw-araw. 4 ang sasagutan natin dito. Ano ang mahal mo? Saan ka magaling? Ano ang kailangan ng mundo? Ano ang pwede mong pagkakitaan? Isulat ang sagot mo sa bawat bilog sa gitna kung saan sila nagtatagpo. Nandun ang Ikigai. Hindi kailangan perfecto, ang mahalaga ay totoo sa'yo. At the end of our Chapter 7, Life After OFW, Finding Purpose and Passion, we can also know how to avoid boredom, loneliness, and post-retirement depression, also how to discover a new passion, hobbies, and meaningful routines, and importance of community, volunteering, and contribution, how to redesign your identity outside of being an OFW. And lastly, how to keep life exciting, purposeful, and mentally healthy. Next is Emotional Reintegration Plan. You will only write down the emotions that you struggle with most. What triggers your emotions? What are the habits that you want to try? You can also check your downloadable files for more information and activities. You can also check our book, Retirement Ready, a practical guide for OFWs to seek recruiting future. You can check the Chapter 10 of Retirement Ready. This chapter will help you to rediscover your identity, reconnect with family, and give back to the community. Next is Chapter 8, Pamana, Your Legacy and Estate Plan. Ang pamana ay hindi lang pera, ito ay value at kapayapaan ng pamilya. Next is Legacy and Estate Plan, ang ating plano para sa kinabukasan. Ang Legacy and Estate Plan ay hindi tungkol sa kamatayan. Ito ay tungkol sa kaayusan, pagmamahal at kapayapaan ng isip. Ang goal ng section ito ay alam ng pamilya kung ano ang meron ka. Alam nila kung para kanino ito, alam nila kung sino ang tatawagan, walang away, walang hula-hula, o walang bulot. Hindi mo kailangan maging mayaman para magka-estate plan. Kailangan mo lang maging responsable magulang, asawa at anak. And Activity 1 is sa lahat ng ari-arian na may legal at dokumento. Isipin mo, kung mayroong may mangyari, alam ba ng pamilya mo
na may ganito ka palang asset. In Part A, real estate, lupa at bahay. Isulat dito ang lahat ng lupa, bahay, or condo kahit isa lang. Hindi kailangan kumpleto ang title number ngayon. Ang mahalaga ay may record ka. You can also write uri ng assets such as bahay, lupa, or condo. Address, lokasyon, saan ito matatagpuan, title number kung mayroon, para kanino nais iwan, intended beneficiary, contact person or lawyer, sino ang may alam o may hawak ng document. Part B, bank and investment account. Dito mo ilalagay ang lahat ng pera at investments. Ang importante, alam ba ng pamilya ko na may account pala ako dito? In our column, institution name, such as bangko, insurance ba siya, or co-op. Account number or policy number, kahit last 4 digits lang. Type of account, savings, or MPD, or insurance. Contact number, agent or branch. Auto withdrawal, yes or no. In our activity 2, important contacts. Ngayon, ililista natin ang mga taong kailangang tawagan kapag may emergency. Ito ang magiging guide ng pamilya mo kung saan sila lalapit. Rules is your emergency contact, yung unang tatawagan. Pinagkakatiwala ang beneficiary or may alam ng asset mo. Next is your financial advisor or lawyer. Tutulong sa pagproseso nito. Kapag kumpleto na ito, alam na ng pamilya mo ang asset, alam na nila kung kanino ito mapupunta, alam nila kung sino ang tatawagan para sa mas mabilis na proseso at mas kaunting stress at away. Ito ang totoong legacy. Hindi lang ari-arian, kundi kaayusan. Next is lessons from the journey. Ang OFW journey mo ay puno ng aral. So, gamitin mo ito, lesson from the journey, ang mga sumusunod na yugto ng buhay mo. And lastly, Chapter 8, Pamana, Your Legacy and Estate Plan. We can also learn about your estate planning is for everyone, not just for the rich. How to prepare a legacy that reflects your values. How to assign beneficiaries wisely. How to organize your documents, accounts, and digital assets. How to avoid family conflicts through proper estate planning. And lastly, how to communicate your wishes clearly and legally. In our activity, Estate and Legacy Planning, you can write your estate and legacy plan. Just write your personal information, beneficiaries, asset inventory, and digital legacy and legal document checks. You can also check your downloadable files for more information and activity. You can also check our book, Retirement Ready, a practical guide for OFWs to secure a fulfilling future. You can check the Chapter 7 of Retirement Ready. It provides strong and foundation for your future needs. Your Life for Good Plan. Ngayon, pinagdudugtong-dugtong na natin ang lahat. Pangarap, plano, at buhay. Hindi kailangan perfect ang plano. Ang mahalaga ay sinimulan mo. And now, we are done in our discussion, and we are now open in our question and answer portion. Maraming salamat, kabayan. Naway ang pag-uwi mo ay may direksyon, kapanatagan, at saysay. God bless sa inyong lahat.